Sa pagtutuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinanggi ng ilang idinawit sa flood control issue na kumubra sila ng kickback sa ilang proyekto. Pinuna naman ng mga senador si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa mali umanong coordinates ng ilang flood control projects. May unang balita si Joseph Morong. Isang araw matapos magbalik Pilipinas, dumalo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Inaakusahan siyang sinadya umano niya magbigay ng mga maling coordinate ng mga flood control project para alituhin ang Pangulo. Sa validation ng Department of Public Works and Highways, 416 ang suspected ghost projects. Sa bilang niyan, 337 ang may mali-maling grid coordinates base mismo sa report ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipinaliwanag ni Bonoan, umasa lamang siya sa datos galing sa opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng DPWH nung kalihim pa si Bonoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo website ay ang coordinates na isinusumite sa planning stage ng mga proyekto. Hindi pa ito ang aktual na coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We'll have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo, kung yun po ba sinamit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer that. Meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Pagpunto ni Lacson, kung mali-mali ang isinumiteng coordinates, posibleng lumobo ang bilang ng mga ghost projects kahit may mga nagawa naman talaga. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, ire-report na ghost. Dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga po makikita. Tanong ni Committee Chairman Senador Ping Lacson, pattern ba ito o di sadyang pagkakamali lamang? Kung ang percentage ng mali na-overcome o na-overwhelm yung tama, may pattern yon. Pero kung halimbawang sa 10 na random sampling ninyo, isa o dalawa lang yung mali, then there's no pattern. Maybe inadvertent yung omission. Out of 337, ang more than 50 meters away, 291 po. Yung less than 50 is 46. Dahil mali-mali ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan daw umulit ng kagawaran. Kung natapos na po natin yung one-third ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess naman po natin to. Just to be sure po na with our data. Kaya nasayang lamang daw ang buwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Because I think nung initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Ayon kay Bonoan, ang nakalagay lamang sa planning coordinates na binigay nila ay bayan at probinsya kung saan itatayo ang mga proyekto. Marami naman daw silang ibinigay na pwedeng i-check ng field inspectors gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office na magpapatupad, kontraktor, petsang sinimulan at natapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahong ding yon, Region 3 lamang aniya ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw vinalidate ni Bonoan ang report at doon nga nila nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan 1st District Engineering Office. Agad daw niya itong inireport sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because there has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan 1st Engineering District.
Nakaharap din ni Bonoan sa pagdinig si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing nagsimula ang sistema ng allocable projects noong taong 2022, panahon ni Bonoan bilang kalihim. Ang allocable projects ay halaga ng mga proyektong inilalaan ng DPWH sa budget nito sa National Expenditure Program. Ang komputasyon nito ginawa ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, lampas 2 bilyong piso ang posibleng nakuhang kickback ni Bonoan. I don't have any allocable amount. Nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Ayon sa Department of Justice o DOJ, kasama si Bonoan sa mga inireklamo ng plunder ng National Bureau of Investigation o NBI. Kabilang din sa nasabing reklamo sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar, itinanggi rin ang paratang ni Bernardo na kumubura siya ng mga kickback galing sa mga proyekto umano ni dating Senador Sonny Angara. Pati na ang umano'y 2.85 billion pesos na unprogrammed appropriations para raw sa isang executive secretary. Itinanggi rin niya ang umano'y pag-endorso niya kay Carlene Yap Villa na aide ni dating Senador Nancy Binay. I deny those allegations. Wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to kay ES daw po na wala naman po akong personality kay Executive Secretary. That time, kung 2024 baka yun yung papasok po ho kami sa DepEd. That he is lying. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Dun po sa... the allegations against you. Yes po. Humarap din sa pagdinig si Maynard Ngu na inakusahan ni Bernardo na humingi ng listahan ng mga proyekto para kay Senador Francis Chis Escudero. Itinanggi ni Ngu ang mga paratang. I absolutely deny all the allegations made by Yusek Bernardo. That's the reason why I already filed a case against Yusek on defamatory insinuations. For this, I invoke the sub judice rule. Pero si Bernardo, pinaninindigan naman ang kanyang mga aligasyon. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.